tinapos ng Panginoon yung kanyang lahat para sa atin. And then here comes the cross. Sabi ko, bakit 3 o'clock? O pwede naman na hitayin at 1 o'clock para hindi masyadong mainit. 2 o'clock para hindi na masyadong mahaba. Bakit 3 o'clock pa? And the Lord just reminded me, may dalawa pang nakapako kasama niya. May dalawa pang magnanakaw na kasama si Jesus doon, na inaantay niya na magsisi ng kasalanan at kilalanin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pero yung isa, ang sabi sa kanya, kung talagang Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo na rin kami. Wala siyang nakuha doon. Hindi tumanggap sa kanya, hindi siya kinilala. But praise be to God, nagsalita na yung hudyat na mamamaalam na si Kristo. Panginoon, alalahanin mo ako pag naghain ka na. Bago siya malagutan ng hininga, sabi niya doon, ngayon din, nasasama kita sa aking paraiso. He waited for that man. Yung tao na yun, magnanakaw yun. Hinintay pa niya talaga. And I'm telling you, the Lord is waiting for you for the longest time na makapunta po kayo dito. Makakilala ang Panginoon. Kasi may gusto kong gawin pa sa inyo ang Diyos. Hindi siya muling babalik hanggang nakikita niya na may mahal pa tayo sa buhay na maaaring mapunta sa dagat-dagatan na po. Pagkasabi ng gano'n, sabi niya, Ama ko, bakit mo ako binabayaan? I mean, that's the worst thing na po pwede mangyari. Yung kasama mo sa paglikha, yung kasama mo sa lahat ng bagay, when you created the heavens and the earth, nung time na tumatawag ka, tinalikuran ka na. E di na bumalik yung mukha ng God the Father kay Jesus. Sabi niya, sa iyo mo'y nakabili ng aking Spirit. And our God, our Jesus, died on the cross. He died on the cross. Tinig ka lahat ng hirap na yun. Yung pamamahiya, yung sampal, yung tadyak. It's for you and for you. And I realize, sino ba tayo para palingayin ng Diyos? I mean, sino tayo para mahalin ng Panginoon ng gano'n? Alam mo, hindi natin mapaglingkuran ng Panginoon because hindi natin alam na yun pala yung kwento niya eh. Yun pala yung presyo na binayaran niya para sa iyo at para sa akin. Tapos tayo kung makagawa ng kasalanan, parang baliwala lang sa atin. Hindi natin alam na may pinagmulan. Kung bakit tayo nag-claim ng langit kasi may nagbayad, may nagmula, may nagtrabaho, may gumawa. And that is the Lord Jesus Christ. Tatapos na ako. Meron mong bata na tumungtong na sa kanyang 18 years old. Inampun lang po siya. Yung batang ito inampun. Nung 18 years old na po siya, he is celebrating his birthday. And tinanong yung kanyang mga poster parents kung sino talaga yung magulang niya. At sinabi sa kanya na nakita ka namin sa ilalim ng tulay during that winter. And sabi niya, pwede mo isama ninyo ako sa tulay na yun? Gusto ko makita. And gusto ko malaman bakit ako iniwan ng nanay ko. Masama ba ako? Ayaw ba niya sa akin? Bakit niya ako iniwan? Tatanong mo yung ba? And these two missionaries, sabi niya, sige, para malaman mo yung kwento ng buhay mo, punta tayo. And while driving, pagpunta ko sila doon, South Korea ho yun. Sabi niya, nakuha ka namin during the war sa North Korea. And then yung nanay mo, isa sa tumakas habang yung tatay mo namatay dun sa
gera. Napadpad yung nanay mo dito sa South Korea and he stayed doon sa tulay na yun. Dumating siya around 10 o'clock dahil winter yun, sobrang lakas ng yelo, sobrang lamig doon sa lugar na yun. Ang unang ginawa ng nanay mo, nung lamig na lamig ka, 10 o'clock, binigay sa iyo yung kanyang makapal na jacket. Pinubad niya sa kanyang katawan. Itinakip sa iyo. Around 12 o'clock, nag-chill ka pa rin sa lamig. Ibinigay niya yung isa kanyang damit. Tinapos siya. Umaya pa. Around 4, ng madaling araw, you still chilling na sobrang lamig. Kaya nanay mo, inubad na lahat ng kanyang damit, binalo siya. At 6 o'clock, natagpuan namin yung nanay mo, wala ng buhay, ang yakap-yakap pa. Habang papalapit na po sila, nakita na nung bata yung tulay. And sabi niya, inhawi mo niya yung mga yun. Kailangan mo mamatay. Akin. Or you need to die for me. Pupunta ko nito sa ilalim ng tulay. Sabi niya, maraming salamat. I'm alive because you sacrifice your life for me. Kailan mo sa atin yung pwede magsabi sa Panginoon, Panginoon, sino ba ako para pagalahayan mo ako ng buhay sa krus? Ang alam lang kasi ng Panginoon, the only thing He knows, without the cross, wala tayong redemption. Without Him dying on the cross, wala tayong kaligtasan. Mapapahamak tayo. And to the point that He need to sacrifice His life for us, He will take it because He loves us. I hope that this morning, kayo po, tayo ng mga tinubos na ng Panginoon, palaganan natin yung sakripisyo na ginawa. Because all those things, ginawa niyo yun all for love. Mahal ka lang talaga ng Panginoon. Sino ba yung tao, Panginoon, para yung panginahin? Ito yung buhay namin, no? Dinudumisan na namin yung pangalan mo, pero it's still there. Sino rito makakapagsabi na tinalimuran na kayo ng Panginoon? Meron mo ba rito? Meron mo ba rito makakapagsabi na tinalikuran ka na ng Panginoon? Hindi! Wala! Noong mga panahon na gulong-gulo ka, noong mga panahon na ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo, nandiyan ang Diyos. He is just always waiting for the right time kung kailan ka babalik. Hindi siya napagod sa iyo. Huwag mo kayo mag-iisip na napagod sa inyo yung Diyos, pinabayaan na kayo ng Panginoon kasi hindi yung totoo yun. Dahil yung buhay yung ibinigay nito na hindi yung biro yun. For the King of Kings and to the Lord of Lords to die on the cross of Calvary, it's not a joke. It's for you. Christ's sacrifice is for your salvation. Nagsakripisyo si Kristo para sa iyong kaligtasan. Pwede ba tayo natin tumayo? Hallelujah. Awitin lamang po natin ang ating Panginoon. Pasasalamatan lang po natin ang Diyos sa kanyang suklulang biyaya na binigay mo sa atin. Not everyone is so grateful. Hindi mo lahat ng tao nakapagpasalamat na sa Panginoon. They don't even appreciate that they have a borrowed life today. Kaluyan natin, pinasin tayo ng Diyos. Habang walang
Pag-usap lang po kayo sa Panginoon. Salit lang po. Just close your eyes and